May nasalubong kayong cobra, sigawan nyo na ubod lakas, baka sakali masindak nyo at umalis. May nasalubong kayong gorilla, sigawan nyo. May nasalubong kayong halimaw, sigawan nyo. Pero yung kausap nyo, asawa nyo, bakit nyo sisigawan? Kausap mo, anak mo, ba't mo kailangan sigawan? So kung galit na galit ka, mamaya ka nalang magsalita. When you're too emotionally affected, delay opening your mouth so you don't have to emphasize your meaning and help it with theatrics, with volume, with shouting. Because the tendency of the hearer is not to pay attention to your content, but to be affected and offended by your method. So mahalaga huwag magsigawan. Mga mag-asawa, magkatabi ba kayo? Sabi nyo, sige, wala na tayong sigawan. Ha? Sinasabi nyo ba? Lalo yung pala sigaw? Biruin mo mag-asawa, nagmamahalan kayo, may nagsisigawan kayo. Bakit? Di ba pag nagka-cancer ka, yung asawa mo na mag-aalaga sa'yo? Pagka yung atay mo, nasisira yung asawa mo mag-donate o anak mo. Di ba pag naghihingalo ka, ang nakapaligid sa'yo, pamilya? Bakit mo sila sisigawan? Mali. Sinasabi nga ni Lord, love your enemy. Di lalo namang love your family. Enemy nga, pinapamahal eh. Family pa. Pag galit na talaga kayo, pumasok kayo sa kwarto, manalamin kayo, tsaka sigawan nyo yung sarili nyo. Mailabas nyo lang. Kasi hindi naman siguro kayo magdaramdam sa sarili nyo. Pero yung inilabas mo sa iba, pinagdaramdam nila yon. Huwag nyo sigawan, lalo mga bata. Natatakot, nasisira ang loob, nagtatampo. Hindi maganda ang bunga. Do not shout at your spouse. Do not shout at your children. And very especially, do not ever shout at your parents. Dapat, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng banayad.